Hello everyone! Kumusta kayong lahat-lahat? Welcome dito sa kagubatan ng Reyna K. Ngangabel. Andito ako ngayon sa kagubatan. Shout out members! Ayan, kasi si Lalab naglakad sa kagubatan. Tapos nag-message siya sa akin mga palangging na sabi niya ay mayroon ng tumutubo na mga kantarili. Look at them. So beautiful and look so yummy. Ayan, sabi niya, iiwanan ko itong malalaki dito at para mayroon kang video sa iyong vlogging. Tapos mga palangga, nilagyan nila Lab ng mark. Nagsabit siya ng ng tissue paper sa puno kasi malayo-layo ang gubat na ito. Ayun pa. Wow! Marami tayong makokolek ngayong araw na ito mga palangga. At nang may maluto na naman tayo na fresh mushroom na unang tubo pa lang sa kagubatan ng Reyna K. Ngangabel. O diba? Tapos, para matandaan kung saan sa kagubatan ay naglagay si Lalab ng kanyang marka kasi 3 area kung saan siya nakakita ng mga yellow na kantarili na ito. Kasi sa lapad ng kagubatan, hindi mo na yan basta-basta kita kung wala kang mark. Ako nga ang ginagawa ko sa kagubatan mga palangging, basta lakad lang ako ng lakad, random yung paglalakad ko sa kagubatan. Kasi hindi mo na namamalayan minsan, ang layo-layo na pala ng nararating mo. Kasi nag-i-enjoy ka sa pangunguha ng mga mushrooms. Ayan, may mga ibon na humuhuni. Ayan, mapupuno ko kaya ang aking balulang today? Ayan, at mabuti, mayroon tayong maniniyot ngayon. Kaya, ayan. So, ganyan ang pag-collect ng kabuti. Tanggalin lang yung pinakadulo. Tapos, mamaya pagdating sa bahay, lilinisin at huhugasan ko kasi ayaw ko nang may buha-buhangin. Ayan. Organic na organic mga palangging dito sa forest ng Finland. Libre ka ditong mangunguha ng mga mushrooms, ng mga berries. Ang mga blueberries ngayon ay medyo naghihinog-hinugan na sila pero maliliit pa. Kailangan pa ng maraming ulan para lumaki pa sila. Ayan, kaya hindi pa tayo kukuha ng blueberries. Itong kantarili na ito ay unang tumutubo na mushroom. Napakaaga nga kasi July pa lang yung autumn, August, September, October, malayo pa. Pero syempre, kapag maraming ulan, nauuna talaga itong tumutubo itong kantarili. Ayan. At sa dami ng mga mushrooms na alam kong edible sa kagubatan dito, at nakain ko na itong kantarili ang pinaka gusto kong kainin kasi malasa siya at saka mabango. Ayan. Pero may iba naman yung matatanda. Kapag kumakain sila nitong yellow na mushroom na ito, sus, Ginoo, Marimar, lumalagabog na mga utot ang lalabas sa kanilang mga lubot. Kasi may taglay itong minerals yata na kapag kontra doon sa kumakain ay siguradong sasabog ang arriba bomba sa mga lubot ng mga hindi hiyang sa pagkain ng mushroom na ito. Pero ako naman hindi sumasabog ang lubot ko kapag kumakain ako nitong kantarili na ito.
Ayan, so shout out sa aking mga palangga. Walang kaayos-ayos ang Reyna Kinganga Bell. Basta pag text nila love, sabi niya, sunduin kita dyan. At mayroon akong tinira dito na iba't ibang area para sa iyong vlogging. O diba, supportive si Solomon sa aking pag-vlog. Kasi alam nyo naman dito, malungkot ang buhay, tahimik. Ayun po. Ang aking mga kaibigan, iilan-ilan lang, malalayo pa ang mga bahay. At paminsan-minsan lang magkikita. Kasi ang buhay dito ay mahalaga bawat oras. Kailangan bago kayo magkita ay 1 week before nakaplan na dahil mahalaga dito ang bawat oras. So hindi ka pwedeng mag-istorbo-istorbo sa buhay ng iba na ura-urada sasabihin mo, "Uy palangga, magkita tayo ngayon." Hindi yan dito pwede. Kasi ang mga tao dito lahat nagtatrabaho, may work. Pagkatapos ng work, sa bahay pa, siyempre magdidiga mo, lalo na pag may mga anak pang maliliit, hindi mo talaga pwedeng madistorbo yan. Kaya kapag magkikita kayo minsan, bumpingan lang sa shopping mall, magkakagulatan lang, o nag-supermarket, yung kaibigan mo, tapos nag-supermarket ka din, banggaan lang, ayun, magkikita kayo. Pero yung katulad sa Pilipinas na andyan, magkikita sa karsada, sa pagwalis-walis dyan, magmamaritisan. Never yan dito mga palangga. Napakalalayo ng aking mga true friends dito. Ayan, so kailangan 1 year mag-abiso na. O, ayan, pupunta tayo sa ganito, biyahe tayo doon, ganyan. So, planuhan yan kasi napakahalaga ang bawat oras dito mga palangging sa Finland. Ayan, walang banjing-banjing dito eh. Kaya ako, syempre nakabakasyon kami, kaya nandito kami sa forest. Ayan, very relaxing. Oh, mayroon pa doon. Ang dami mga palangging. So, ito pa lang ang ang unang kabuti na tumubo dito sa paborito kong kagubatan. Ayan. Pero syempre sa sobrang malalayo ng mga forest kung saan ito tumutubo ay mayroon na yan. Kaya lang malayo na rin ang lakad. Itong mission ko na ito, halos 2 oras. Hindi mo na namamalayan talaga mga palangga sa forest. Lakad ka lang ng lakad, tapos enjoy, mga ibon. Kaya lang syempre, agwanta ka lang sa kagat ng lamok. Hindi masyadong marami ang lamok ngayon, pero ang lalaki. Pag kumagat, ang sakit, parang injection ng karayom. Ang sakit. Kaya bilisan lang ang pagkukolek-kolek para makalabas agad sa kagubatan. Syempre minsan, pagbigyan mo rin yung mga lamok. Kasi syempre, nasa nature ka, ang mga lamok, nature yan. Bumubulong-bulong pa yan sa'yo. Sasabihin, pasipsip naman ng konting vitamins dyan, Reyna Kinganga Bell. Pero ang sakit ng kagat, yawa talaga. Napakayawa ang lalaki mga palangga. Pero hindi masyadong marami na katulad doon sa North Finland. Na grabe talaga doon. Talagang parang ipo-ipo doon ang mga lamok kapag nagtipon-tipon. Grabe. Mapapanood nyo yan sa mga National Geographic yata. Parang may napanood ako na nag-video doon. Siyempre magaganda ang mga equipments nila yan. Kaya captured nila yung mga parang tornado at ipo-ipo na mga lamok doon. Grabe. Pero dito sa forest namin, hindi gaano. Kaya lang syempre, minsan pagbibigyan mo rin yung mga lamok na kakagat sa'yo kasi para makasip-sip naman sila ng vitamins ba, diba? Ayan. Pero ang sakit mga palangga. Kaya lang, syempre paminsan-minsan lang naman, diba? So ayan, at andito pa. Sa paglakad-lakad dito sa forest,
kita ka ng surprise lang. Yan, linawan mo lang yung mata mo para marami kang makikita. Bali, itong kantarili, nauuna talaga itong tumutubo bago yung mga iba pang mga mushroom sa autumn. July pa lang eh. Tapos may nakita na rin kaming isa pa yung urakas. Kailang maliliit, hindi ko na kinuha yun. Tapos mga balangging sa forest kasi iba't ibang mga kabuti ang tumutubo. Pero syempre, ako alam ko na at kilala ko na yung mga mushrooms na pwedeng kainin. Ayan, ang dami na mga palangga. Halos mapupuno na itong aking basket ng mushrooms. O, kita niyo mga palangging? Ayan, libre lang yan dito sa forest. Ayan, at maghahanap pa tayo dito kung saan pa meron. Kailang wala tayong kaayos-ayos. Siyempre, kapag sa forest ka, wala ka ng kaayos-ayos kasi kakagatin ka lang naman ng lamok. Tapos maglalakad ka. Ang daming mga gagamba na mga sapot. Minsan babangga pa sa sa mukha mo yung sapot ng gagamba. So bakit ka pa mag-ayos-ayos, 'di ba? Kapag nasa gubat ka. Yan. O dito meron pa tayong makukuha dito mga palangging. Shout out sa aking mga members dyan. Leia Gaming, Miley Leia, Basel Beroya, ayan, KCB, Princess B, Jos Sagandara Irene, RD Aircon Condition, Reina G2, ayan, 4H TV, Herbert Raffles, Butterfly Lovers, Lalab Solomon, nakasama ko ngayon. Ayan, lalab ni Risa na very busy ang buhay. Kids Evan TV, Lorna Tolentino, Jessa Cernado, salamat sa iyong pag-renew ng iyong membership ulit. Ayan ang kagubatan dito mga palangging, oh. Ang lalaki ng mga kahoy at ang tutuwid pa. Yan, si Basel, kapag nakikita niya ganyan-ganyan kalalaki ang mga kahoy, ayan, tatanungin niya ako niyan, Reyna Kingangabel, wala bang mga beer dyan, yung mga teddy bear? Ayan. O, diba mga palangging, halos mapupuno na ang ating basket. So, magdadalawang oras na kami dito. Maghahanap pa tayo ng konti. Tapos, uuwi na tayo sa bahay dahil mag-grill pa ako ng chicken. Gigrill tayo ng chicken, tapos lulutuin itong mushroom at magluluto tayo ng kanin. Yan, nakakagutom na kayo dyan mga palangging. Shout out din sa mga subscribers natin dyan, sa mga public viewers natin dyan. Thank you sa inyong pag-watch. Ayan ang kutsilyo na ginagamit sa pagmamushroom. May brush siya para i-brush-brush yung mga buha-buhangin. Ayan, para hindi masira yung ating mushroom. Diba? Yellow na yellow. Shout out sa mga dilawan dyan. Ayan, oh, yellow mushroom. Kantarili ang tawag dito. Ayan, napakasarap ng mushroom na ito. At ito, habang naglilibot-libot tayo, ay videohan natin itong magagandang kapa. Kapa yan kung tawagin dito. Yung hard na mga mushrooms na tumutubo yan sa mga lumang kahoy. Bawat kahoy, ibang klase ng mga kapa ang tumutubo. Tapos bawat isa niyan may pangalan yan dito sa Finland. Kasi pag tumubo sa isang kahoy, halimbawa yung kahoy ay koivo, iba din yung pangalan ng kapa. Tapos kapag yung kahoy ay iba naman yung pangalan ng kahoy, iba rin naman yung pangalan. Pero lahat ng mga hard na mga kapa na ito ay bilong sila sa kapa. Ayan. At ito naman, wow! Look at this one. Kita nyo palangga? Ito ang Kilta Vahbero. Yan. Yellow na Vahbero.
Yan, maraming kulay ito. Mayroong medyo maron-maron, mayroong yellow na ganyan, mayroong brown, tapos may black. Basta maraming kulay ito. Kinakain nito mga palangging. Wow, first class na first class. Hindi pa na didilaan ng snail. At saka squirrel. Ayan. At hindi pa siya nakain ng usa. Look, super ganda. Wala pang ka-damage. Bagong tubo lang. So, itong Kilta Vahbero, masarap din ito. Kahit anong luto lang pwede. Pero hindi ko na ito kukunin. Kasi iiwanan ko na ito sa snail, sa usa, at saka sa squirrel. Kasi nag-iisa lang siya. Sa ano pa yan? Sa autumn maraming tutubo yan. May kulay puti pa ito eh. Oh, pero mga palangging, very very careful din tayo sa ating pagkukuha ng mga edible mushroom sa forest kasi napakaraming magkakatulad ng kulay, magkakatulad ng stem, ganyan, at magkakatulad ng forma. Pero dapat alam natin kung ano ang pwedeng kainin lang kasi magkakapareho halos sila. Ngayon, yung unang palatandaan na ang isang mushroom ay edible kapag ginuhitan mo ng kutsilyo yung hasang ay mayroong milk. May milk na aagos or may makikita kang milk na lalabas doon sa iyong sinugatan. Ayan. Kinakain yung mushroom na yon. Pero, wag maging, anong tawag doon mga palangga? Wag magtitiwala sa milk. Kasi, mayroon ding mga mushroom na may milk, pero, very strong yung lasa. Kaya dapat kapag pumunta dito sa pagmamushroom sa forest ng Finland, dapat mayroon kang forest book or nature book or mushroom book na dala-dala para makilala mo kung ano ang mga edible at kung ano ang mga poisonous. Eto naman akala natin singkamas siya, di ba? Singkamas. O lumaki na ito dito sa dinadaanan ko dito sa aking kagubatan. Root ito ng isang kahoy. Ayan o. Parang paa. Parang paa, diba mga palangga? O. Yan. Tapos, tumataas na ito ng tumataas. Ayan. Nadadaanan kasi ito dito sa kagubatan. Kaya, very attractive na puno. Sana hindi nila ito putulin, taas na, oh. Ayan. Daming ibon na humuhuni-huni dito. Ayan. So, on the way na tayo. Actually, on the way na, pauwi na tayo. Kasi, marami na tayong nakuhang mushroom. At nanguha pa ako ng mga bulaklak, syempre, sa nature. Para may flowers tayo sa ating garden kasi mag-grill tayo. Ayan, punong-puno ang aming basket. O diba mga palangging-ging? 2 oras lang yan. Shout out ulit sa aking mga members dyan. Sa ating mga subscribers dyan. Princess B. Shout out sa iyo dyan. Emily Moscoso. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel, sa subscribers, sa supporters, shout out sa inyong lahat dyan. Alexis Nicole, Amarillo, Lopro Enclosure. Ayan, shout out sa inyong lahat-lahat dyan. At kahit sino na nakakadaan sa ating YouTube channel, shout out sa inyong lahat-lahat. Ayan, at nandito na kami sa bahay, lilinisin na natin ang ating cantarelli. Ayan, marami. So, 2 lutuan ito. Kailang syempre, kahit marami, kapag niluto mo, liliit na yan. Kasi syempre,
water minerals ang laman sa loob. Yan. So, yung iba mga palangga, hindi na yan nila hinuhugasan yung kanilang mushroom. Hindi na nila hinuhugasan kasi sa nature yan, walang poison. Binabrush lang nila, tapos diretso na nilang lutuin. Ako kasi hinuhugasan ko talaga kasi may buha-buhangin. Ayan, para malinis at saka yung mga anik-anik na nasa mushroom malinis talaga siya, o di ba? So inisa-isa ko yan mga palangga. Napakatyaga ko, di ba? Isa-isahin ko talagang lilinisin. At ito, nakahiwa-hiwa na tayo ng ating sibuyas, ng ating healthy na butter. Madali lang magluto ng mushroom mga palangga. Walang kaik-ikan. O may natira pa akong dahon ng sibuyas. Yan ang ilalagay natin. Walang kaik-ikan ang pagluluto ng mushroom. Kasi malasa na yan siya So, dinalawang portion ko, mga palangging-ging, kasi masyadong marami. Ayan, nasa kawali na. Unahin natin yung mushroom kasi matubig yan. Kita ninyo? Walang katubig-tubig. At yan ay dumami na yung tubig ngayon. Galing yan sa loob ng mushroom. Ngayon, kung gusto nyo talagang makain ng lahat-lahat ng nasa mushroom at lahat ng mga minerals at kung ano-anong mga nandyan, ay patuyuin ninyo yung tubig. Patuyuin ninyo dyan sa mushroom kung ayaw ninyong may sabaw. Kung ayaw ninyong may sabaw ha. Pero kung gusto ninyong mabilisan kasi matagal matuyo yung tubig. Sayang ang kuryente. Nanguripot pa. So, ini-strain ko na siya. Tinanggal ko na yung tubig. Kaya lang syempre hindi na kompleto yung mga minerals. Kasi nandoon na sa tubig na tinapon ko. O diba? So, gusto ko mabilisan. Nagutom na ako Yan, butter. Ayan. Kasi mas maganda kung gusto ninyo ng may sabaw, syempre, wag na ninyong tanggalin yung sabaw. Kasi kompleto minerals at nutrients at lahat ng galing sa mushroom. Ako tinatanggal ko kasi gusto ko mabilisan. Nagugutom na ang Reyna King nga bells. Wala pang tanghalian, di ba? Yan. So, nilagay na natin ang butter at saka sibuyas, di ba? Yan. So, magluluto na tayo ngayon ng ating masarap na kantarili. Pagkatapos, lagyan nyo ng vegetable na cube. Ako, vegetable na cube ang nilagay ko. Pwede naman ng chicken para lasang chicken. Pwede naman na beef cube para lasang beef na may mushroom. Ako, vegetable yung ginamit ko kasi vegetable yung aking niluluto. Right now, mga palangging. Ayan, shout out. Thank you viewers dyan sa inyong panunood ng ating masarap. Sigurado, nagugutom na rin kayo dyan, di ba? Humuhuni ang mga ibon. Ano ang inyong mga niluluto sa ngayon dyan? Masasarap siguro ang inyong mga ulam dyan. Okay, at ayan na yung ating sibuyas dahon na galing sa aming sariling garden. Kung may itinanim, mayroon tayong dahon ng sibuyas na ilalagay sa ating niluluto. Ayan, masarap din ang dahon ng sibuyas sa topping ng bulalo o kung ano mang masasarap na mga sabaw-sabaw. O di ba? Dito naman kasi ang hirap bumili ng bone ng baka. Pupunta ka pa doon sa malayo tapos ipapakat mo pa doon. Tapos ikaw lang naman kakain mag-isa. Tapos magugulat pa yung palangga dito sa bahay. Bakit niluluto yung buto ng baka? O di ba? Lagyan natin ng paminta para mas lalo pang masarap. Kahit mayroon ng mga ingredients doon sa cube. Ayan ang toasted na garlic para mabango. Luto na ang ating jasmine rice, mga palangga. Napakabango rin ng jasmine rice talaga. Ayan. At malapit-lapit na. Ayan. Well done na. Luto na yung ating kantarili. At ngayon naman ay magigrill na tayo ng ating masarap na chicken. Dito sa front yard. Ayan. Mabilis lang din maluto ito. Ayan. So, marinated na siya galing sa superstore.
para hindi na ako mag-marinate. Ayan, so iba't ibang iba't ibang parte ng manok. Mayroong pige, yung sa may hita. Tapos mayroong sa breasts, yung malaki. Tapos mayroong ayan yung sa breast ito, yung hiniwa yung breast. Yan. Tapos mayroon itong wings at saka may braso. Braso ng manok. Ayan ang bandang breast. Okay? Bilis lang. Tingnan na natin mga palangging-ging ang ating grilled chicken. Ang bango. Naaamoy ba ninyo dyan? Diyos Agandara Irene, KCB, Princess B, Basil, Miley, Reyna G, yan, Alexis, RD Air Condition Services, Jessa Cernado, ayan, For It's TV, Herbert Raffles, Lalab ni Risa, amoyin na ninyo dyan. Diyos Agandara Irene, ayan. Butterfly lover, naamoy mo ba dyan sa Canada itong aking grilled chicken na ito? O diba? Kids Evan TV, naamoy ba ninyo yan? At itong aking nature na flowers naman ay humahalimuyak dito sa Kalawakan. Sobrang bango mga palangga. Fresh na nature flowers. Ayan, dahil may dala-dala akong kutsilyo kaya madaling mag-cut sa sa nature. Ayan, may maganda tayong mga bulaklak na super bango. Parang may pabango dito. Parang nagsabog dito ng iba't ibang pabango sa harapan kasi mayroon pa rin kami mga ibang mga flowers dito na sariling tanim na humahalimuyak din ang bango nila. Ayan ang urine. Ano bang tawag dito sa puti? Virman ure. Tapos hindi ko nakilala yung iba pa. Ayan. Yan kilala ko lang kasi bulaklak ni silver yang Virman ure. Tapos yung violet ay hindi ko nakilala. May mga Finnish names yan dito. Paiban kakara, itong may yellow sa gitna na kulay puti. Yan, hindi ko nakilala yung mga iba. O diba? Super ganda. Pwedeng kumuha sa nature ng mga bulaklak. Ayan, wag lang sa garden ng ibang tao. Okay, so here we go mga palangga. Gutom na tayong lahat. Ayan na yung ating masarap na cantarelli na mushroom. Ayan. Free lang yan. Makukuha sa forest. Magtiyaga ka nga lang sa kagat ng lamok at sa paglalakad at sa paghahanap. Ayan, may fresh tayong cherry tomatoes. Ayan, jasmine rice. And of course, ang ating masarap na grilled chicken. Lutong-luto, napakalambot, madaling makagat mula sa kanyang mga bones, nakakagutom. At syempre mga palangging, may tira pa tayong egg pie. Kaya ang ating egg pie ngayon ang ating panghimagas. Ayan. Kainan na tayo mga palangging. Gutom na kayo dyan. Ayan. Thank you so much ulit. Ayan, ang unang subo natin ay para sa inyong lahat na mga nandiyan, lalong-lalo na sa aking mga palangga na mga members. Ang aking panulak mga palangga ay Coca-Cola. Diba? Pero wala siyang sugar. Paminsan-minsan umiinom din ako ng Coca-Cola. Pero minsan lang. Kainan na tayo mga palangging-ging. Ayan, thank you so much sa inyong pag-watch dyan. Sana kayo ay kumakain na rin dyan. Thank you viewers. Subscribe, like, and share. And thank you. Hanggang sa muli nating pagkikita mga palangging-ging. Ayan, maraming salamat sa nag-super chat dyan sa
aking mga solid, loyal members. Thank you so much. And of course, sa ating public viewers dyan, like, thank you so much. At hanggang dito na ulit ang ating video. Palaging tatandaan, palangga ko kamutanan at mag-iingat ang lahat. Bon appetit, kainan na, kainan na. Ayan, hanggang sa muli nating pagkikita, palangga ko kamutanan. Hasta la vista, baby.